Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon o magandang gabi sa inyo mga sirs at mga madam. Bago natin simulan ang ating vlog ay muli isang paalala sa ating lahat na mag-ingat sa ating pag-rides at samahan ng panalangin upang mas sure tayo sa ating kaligtasan sa kalsada. Ang ating vlog ngayon ay patungkol doon sa GVT clutch lining nasunog na aking ginamit. So ito yon ano. Kung maalala ninyo, ito yon yung kung napanood nyo yung isang vlog ko patungkol dito na after few days na ginamit ko yung GVT clutch lining ay ganito ang nangyari. At hindi ko alam kung ito ay nasira dahil sa butas ng aking clutch bell or talagang hindi lang niya kinaya talaga. So, kaysa naman na itapon ko ito, na pag-isip-isip ko na ito ay ipa-reband ko na lang siya, no? Or ipa-reband ko yung clutch lining niya, tulad din ng mga nakita ko sa mga vlogs ng ating mga kasama. So, tingnan natin ang itsura nito after na reband. At the same time, ano kaya ang epekto nito sa ating Motorstar Easy Ride 150N. Okay, so ito na mga paps yung GVT clutch lining ko na nasunog after few days na ginamit ko. Ngayon ay reband ko na lang siya ng bagong clutch lining at ang nilagay dito ay rubberized na clutch lining. At ayon naman sa gumawa to, sa nagre-reband dito sa amin, ay matibay naman daw to, hindi daw madaling maubos at makapit daw kasi ito daw ang nilalagay niya dun sa mga nagpapariband sa kanya ng clutch lining. At sabi niya sa akin din na kahit di ko na raw lalagyan ng grooves at makapit daw ito. Pero ganun pa man, lalagyan ko na rin ng grooves ito, diagonal. Lalagarin ko na lang para mas sigurado. Kabilaan na lang yung paglagay ko dito. So bali ito yung tatlo na pinariband ko. Ayan, hopefully hindi na ito masusunog at mas makapit nga para makatulong sa hatak ni Easy Ride 150N, lalong lalo sa paakyat. At with regards naman dito sa GVT clutch lining na ito, well, may mga issues kasi, no? May nagsasabi na may mga fake daw na GVT clutch lining at meron daw original. So hindi ko alam kung original nga itong nabili ko sa online. In fact, yung medyo mahal pa nga binili ko para mas sigurado. Binasa ko rin yung mga reviews at okay naman yung mga reviews nila. Kaya lang sabi ko, di ko alam kung bakit nasunog nung ginamit ko. Hindi ko alam kung di niya kinaya yung akyatan or kinain siya ng mga butas ng aking clutch bell kasi pinalagyan ko ng butas yung clutch bell niya. Okay? So papakita ko sa inyo mamaya pag nalagyan ko na ito ng grooves at testingin natin to pag naikabit ko na rin. Okay, so ito na yung nalagyan ko na ng grooves. Yung kaririband lang na clutch lining. Malambot nga itong rubberized na clutch lining as compared dun sa mga stock, medyo matigas, no? So masubukan ito at may kabit. By the way, kung may nagtatanong magkano ang rebanding, well, naman yata yan standard kasi yung nakita kong kasama natin na may ER150 rin na nagpa-reband ng kanyang stock na clutch lining ay 450. So ganun din sa amin dito, 450 rin. Okay? So ikabit ko na ito sa ating ER150N. Okay, so naikabit ko na yung clutch lining na pinariband ko na rubberized. Naikabit ko na kay Motorstar Easy Ride 150N. So bago natin i-road test, pakita ko muna kung saan ko siya ni-road test. Okay, ito yung lugar, hindi ito public road, ito yung private road kaya napakatarik siya. Ito yung horizontal na view, no? So pag titignan natin yan, no? Ito yung kalsada. Ayan, so nasa loob to ng private compound kaya napakatarik. So tignan niyo, paharap lahat doon, papunta doon yung mga sakyan nakaparada kasi exit lang ito dahil sa napakatarik. So sa tarik nito, kayong mga nakakyat na ng Baguio,
kung ano yung pinakamatarik na portion ng Cannon Road or pinakamatarik na portion ng Marcos Highway ay mas matarik yung lugar na ito. Dito ko sinusubukan yung mga nilalagay ko sa Motorstar Easy Ride 150N kung kaya niya ng umahon. Saka yung road surface nito na paakyat ay may alon pa dun sa gitna. So hindi siya talaga as in napaka flat yung surface niya, kundi may alon sa gitna na matarik na paakyat, ano? Ang haba nito ay nasa mga kuwan lang naman to, sa mga around 70 to 80 meters siguro ang haba nito. At papakita ko sa inyo kung ano ang epekto ni clutch lining na rubberized na kinabit doon sa nasunog na GBT clutch lining. Okay? Ayan, so ganyan siya katarik. Ayan, so subukan na natin si Motorstar Easy Ride 150N. Okay, so subukan na natin na i-road test at ipakyatin natin doon sa pinakita ko na akyatan. By the way, ang current setup ni Easy Ride 150N ay yung stock center spring niya na medyo matigas. Tapos yung modified torque drive from GY6 Hack. And then yung pulley na pinakalkal ko na. At yung fly balls ay combi ng 12 grams and 14 grams. At yung newly rebanded na GVT clutch lining. Okay, so patag tayo. Ayan, medyo nararamdaman naman na dumadamba siya. Biblis ang kapit nung makapit nga talaga yung clutch lining. Masubukan natin sa pag-akyat kung hindi mag-slide or hindi ito mabibitin. So ito lang mahirap, di tayo makabelo kasi parang kon ito 90 degrees tapos paakyat pa ng bahagya tapos biglang 90 degrees. Yan, bilo ng konti. Ayan, so akyat. O kayang-kaya. So hindi nga nag-slide. O kaya pa, kayang pag-akyat. Mabot pa ako ng 28 kilometers per hour. So kaya, no? Makapit nga itong si rubberized na reband na clutch lining. Ayan, subukan ulit natin na paakyatin si Easy Ride 150N with the newly rebanded clutch lining na rubberized. Medyo doon ako nagte-testing kasi pag galing dito sa compound ay 90 degrees na junction na medyo bahagyang paakyat. Tapos hindi ako makabelo doon kasi ilang metro lang, mga less than 10 meters ay 90 degrees ulit na junction tapos sabay ahon ng mahaba. So doon ako actually nag-testing ng aking kinakabit dito sa Easy Ride 150N para makita kung effective. Yan, so kagaya nito, ma-traffic or may mga sakyan kaya hindi makabelo kaagad. Yan. So ito, saglitan lang to. Mga more or less 10 meters to. Tapos biglang ahon. Ayan. So kinaya nga. No? Kinaya, kayang-kaya. Medyo makapit nga. Hindi ko nararamdaman na nag-slide. Hindi ko tulad ng stock na clutch lining. Okay. So maganda mga sirs and mga madams. Pwede ko may rekomenda to. Ang problema lang kung ito ay magtatagal at kung gaano ito kabilis mapudpod. So once again, salamat sa panonood. God bless you all.